So ang mensahe ng Panginoon ngayong gabing ito ay akin pong pinamagatang. Sabi natin ang himala. Taas ang dalawang kamay, ang himala ng pagkakita. Sabi mo sa iyong katabi, paalala na parito tayo para ang Diyos ay papagariin sa buhay natin. Kaya, kung gusto mo maghari si Lord, huwag kang maingay, huwag kang makulit. Amen? So brothers and sisters, atin pong pakinggan ang mensaheng ito, pahiram ng inyong pandinig, mangangaral na po ako. And as we go over sa ating pagpapatuloy, dito po yung sinasabi, brothers and sisters, so bagamat isang talata lang yung ating tinunghayan, pwede nyo po yung balikan mamaya bilang inyong assignment. Basahin nyo po yung John chapter 9, verse 1 to 41. Amen? Para makuha po natin, brothers and sisters, yung kabuuan ng sinasabi sa gospel. Now, dito pong tingin. Sabi dito, based on the story in the gospel, mga kapatid ko na mahal, Jesus Christ healed the man who was born blind. Sapagkat dyan pong gospel nating tinunghayan, para sa inyo pong kaalaman, yung Ebanghelyo ayon kay San Juan ay tumutukoy sa pagpapagaling. O yung salitang pinagaling ni Jesus, sabi natin pinagaling ni Jesus, ang lalaking ipinanganak na bulag. So bulag hindi bingi. So, meron bang bangi rito? Ayan. Nakakapakinig po ba kayo? So, bilang karagdagan, ang sabi dito, ang himala ng pagkakita ay hindi lang tungkol sa paningin ng mata. Ito ay tungkol sa paningin ng puso. Kapag binuksan ni Jesus ang ating mga mata, maiintindihan natin yung mga bagay-bagay na ito. Are you listening? Tandaan niyo po yung tinutukoy dito, yung tinutukoy dito, talking about the miracle of seeing, ay hindi lang basta, brothers and sisters. Amen po ba? Sa literal na panunumbalik ng paningin. Ito ay tungkol sa paningin ng puso. Sabi natin, the eyes. Yan. The eyes of the heart. Amen? Kaya kapag binuksan ni Jesus ang ating mga mata, maiintindihan natin yung mga bagay-bagay na ito. Una, maintindihan natin. Sabi natin, maintindihan ko kung sino siya talaga. Kasi nung una, wala naman alam yung bulag sa kanya eh. Amen po ba? Pangalawa, sabi natin, una, kung sino siya talaga, so to speak, who he really is. Yan. Medyo nakakaburor Sabi natin, who he really is. Pangalawa, sabi natin, malalaman natin, sabi natin, maintindihan natin kung gaano natin siya kailangan. In other words, how much we need Him. Sabi natin, how much we need Him. Akala ko sabihin nyo, how much is the dog in the window. So, ikatatlo, mga kapatid na mahal, maintindihan din natin yung katotohanan. Sabi natin, maintindihan ko ang katotohanan at plano ng Diyos sa aking buhay, sa ating buhay. So to speak, mga kapatid, we will understand. We may be able to understand God's truth and God's plan for our lives. Kasi magandang malaman natin na isa sa plano ng Panginoon sa atin ay yung tayo po'y walang sakit at walang karamdaman. Kaya nga, di ba, sinasabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 10, verse 10, I have come that you might have life and have it more abundantly. Sabi mo sa katabi mo, katabi, gusto kong sabihin sa iyo na ang plano at layunin ng Diyos for everyone, one for all, and all for one, is yung buhay na ganap at kasiyasiya. Now, gusto ko pong ibahagi sa inyo ito pong tatlong simpleng punto ng mensahe. Talking about the three simple points of the message. Sabi natin, taas ang dalawang kamay. Sabi natin three lang ang sumagot Sabay-sabay. Three simple points of message. So, pakinggan natin. Unang punto na nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol sa mensahe. Una, a life in darkness. Sabi natin, a life in darkness. Sa madalit sabi, buhay sa kadiliman. Sabi mo, buhay sa kadiliman. So, anong ibig sabihin nito?
if we will take a second look, sabi rito, the man was blind from birth. Are you listening? Siya po ay bulag since birth. And it is symbolizing humanity's spiritual blindness without Christ. So yung lalaki po, mga kapatid minamahal, siya po ay bulag. Nakikinig po ba kayo? Tandaan nyo ha, bulag po siya, hindi siya bingi. Siya po ay bulag. Natin, nabulag na rin. Bulag. Yan. Siya po'y palitan natin. Yan, okay na. So, ang lalaki po ay pinanganak na bulag mula pagkabata. At ito po ay sumasagisag sa spiritual na pagkabulag ng sangkatauhan. Are you listening? So, yung lalaking yon, mga kapatid, ay tumutukoy sa bawat isa sa atin. Amen? Bilang mga bulag sa spiritual. Are you listening? Amen? Siya po ay kumakatawan sa sangkatauhang, brothers and sisters, bulag. No? Nandun sa kabulagang spiritual. Kasi nga po, wala si Kristo. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kaya nga sinasabi ng Bible baka yung inaakala nating liwanag pala, dilim. Amen? At lagi nating tatandaan, brothers and sisters, talagang kapag wala si Kristo, amen po ba? Kahit maliwanag ang ating mata, bulag pa rin tayo. Amen? At mas madalas, bulag tayo sa katotohanan. Amen? Mapakristyano o hindi. Kasi, kung titignan natin sa gospel, di ba? Yung mga pariseo, yung mga eskriba, nakikinig po ba kayo? Amen? Hindi sila naniniwala. Na itong mamang ito, no, na itong lalaking ito, dating bulag, ngayon nakakikita na. Are you listening? Di ba may kasabihan, mga kapatid, mas madaling gisingin yung tulog. Are you listening? Kaysa yung nagtutulog-tulugan. Natutulog na kayo. So, tingnan natin yung kahulugan sa Biblia ng salitang buhay sa kadiliman. Sabi natin, buhay sa kadiliman. Now, dito ba sinasabi, brothers and sisters, ang taong wala kay Kristo, sabihin niyo po, ang taong wala kay Kristo, yan yung sinasabi dito, living without Christ, sabi dito, a person is spiritually blind, unable to see God's truth, glory, or way to salvation. Like the man blind from birth. Humanity cannot perceive God, sabi dito, humanity cannot perceive God apart from Him. Sa madalit sabi, ang taong wala kay Kristo, maliwanag po ba yon? Ang taong wala kay Kristo ay spiritual na bulag o bulag spiritual. Amin po ba? Hindi nakakakita, sabi natin, hindi nakakakita ng katotohanan. Sabi niyo po, hindi nakakakita ng katotohanan. Kalawalhatian at daan patungo sa kaligtasan. Amen? Tulad ng bulag mula sa pagkabata, ang sangkatauhan ay hindi makakakita ng Diyos kung wala siya. Are you listening? Amen? So, katulad po natin, mga kapatid minamahal, kung si Kristo po ay wala sa buhay natin, brothers and sisters, hindi po tayo makakakita. Hindi tayo tunay na makakakita. Are you listening? Amen po ba? Kasi, tingnan mo yung bulag, di ba? Sino ba makapagsasabi, di ba? Na darating sa buhay niya, di ba, yung kadiliman ay mapapawi. At lagi nating tatandaan, walang pwedeng gumawa ng mga bagay na supranatural, ng mga bagay na imposible, maliban sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lang ang gumagawa ng dakilang bagay at himala. Amen po ba? So, yan po yung una, brothers and sisters. Ang taong wala kay Kristo ay bulag, di ba? Spiritually blind. Ikinig mo ba kayo? Siya po'y bulag sa spiritual. Hindi nakikita ang katotohanan at maraming ganyan sa atin. Nakikinig mo ba kayo? Ako, alam niyo mga kapatid, many years ago nung nasa ako sa province, talagang pag nakikita niya yung mukha ko, mga kapatid, hindi niya talaga parang naalibad balance, parang naiinitan siya. Kasi madalas, pag nagtutok ako, napapahayag ko lagi madalas yung di ba? Katulad sa atin, di ba? May mga pamumuhay tayo na yung kinakasama natin, hindi natin asawa. So, it so happen na ganun yung kalalagayan niya. Na yung kasama niya,
hindi niya asawa. So nangabubuhay siya sa alanganing kalagayan. Madalas itong binabanggit ko, nakikinig siya. Lagi naman siya nakikinig. Yung nga lang, lagi siya nakikinig, lagi din siyang tinatamaan. Kaya pag nakikita niya ako, naalibadbaran siya. Hindi niya ako gusto. Amen? Are you listening? Pero kung titignan natin, maraming mga tao, alam ang katotohanan, pero bakit hindi tinatanggap? Kasi nga, bulag. At nagbubulag-bulaga. So yun po yung number 1, di ba? Sabi natin, buhay kadiliman. Kaya yan ang mahirap. Di ba? Ang isang tao na nasa kabulagang spiritual, nasa madilim ang buhay. Nasa kadiliman ang buhay. Amen? Katulad dati, di ba? May mga katwiran tayo. Ikinig mo ba kayo? At least ako, bababae lang, hindi nanlalalaki. Ako, nagiinom naman ako, pera ko naman to. Ikinig mo ba kayo? Amen? Di ba, marami tayong katwiran ganun eh. At least, buti nga ako, nagsusugal lang eh. Buti daw yun. Ha? Buti, ako, libangan ko lang naman yung sabong eh. Hindi nga, pag natalo kami sa 5,000. Paano? Di ba, minsan may mga ganong tayong katwiran kasi nga, bulag. Tinay mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, katabi, bulag ka ba? Pangalawa, mga kapatid na mahal, an encounter with Jesus. Sabi natin, an encounter. Ano yun? An encounter with Jesus. So, ito yung pangalawang puntos. Yung tinatawag nating pakikipagtagpo. Isang personal na pakikipagtagpo kay Jesus. Tagalogin na lang natin para hindi tayo pare-pares mahirapan. Ang sabi dito, brothers and sisters, dadagdagan ko yung salitang pakikipagtagpo. Ang personal na pakikipagtagpo kay Jesus ay nagbubukas ng spiritual na paningin. Pinabagong ating puso, hindi pusa. Amen? Sabi natin, ang pakikipagtagpo, sabi natin, ang personal na pakikipagtagpo kay Jesus ay nagbubukas ng ating spiritual na paningin. Binabago ang puso at isipan at nagbibigay linaw sa katotohanan ng Diyos. Amen? Like what had happened, tulad ng lalaking bulag na nakakita. Are you listening? Kaya ang sabi nito, when he met Jesus Christ, everything changed. Jesus brought healing and light. Are you listening? Ano yung nangyari sa kanya, brothers and sisters? Nang magkaroon siya ng personal na pakikipagtagpo kay Jesucristo, nagbago ang lahat. Parang kanta, di ba? Nagbago ang lahat sa buhay ko, Jesus. Tutuloy ko pa ba? Anong hahanapin pa? Nasa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe talaga kayo. Hindi kayo sumasabay. Amen? Grabing bless ang buhay ko, di ba? Yan ang nangyari sa kanya eh. Nagbago yung lahat sa kanya. Nagdala si Jesus ng kagalingan at liwanag sa kanya. Nakikinig po ba kayo? Nakuha niyo? Both parties, both physical and spiritual healing ang dumating sa kanya. Anong sabi ng isang great man of God? Sabi ng isang lingkod ng Diyos, si Pastor Benny Hinn, the greatest healing of them all is not physical. Let's get physical. Ano ba yan? Diba? The greatest healing of them all is not physical. It is spiritual. Tutukoy ko ng diretso ha. Ang sabi niya ganito, when one is born again. Sa ating mga term, bilang Catholic, ang gamit nating term, when one is born anew. Pero yung pinaka talagang sinasabi ng Bible when one is born again. Tandaan niyo po ang pinakadakilang himala sa buhay ng isang tao, hindi lang yung bulag nakakita, kundi higit sa lahat, yung tao na makasalanan. Amin po ba? Kahit gaano man ang kanyang lumang buhay, yung kanyang pinanggalingan, siya po'y nagbalik loob sa Diyos, iniwan ang kanyang kasalanan at sumunod. Amin po ba? Kay Jesus upang paglingkuran. Diba? Yung mga anak ni Elsa din, nasanay sa palakpak, kaya diba, kaya minsan, diba, mapapalakpak ka talaga. Bakit? Kasi word of God yan eh. Hindi kayo pumapalakpak kasi nakita kayo ng magandang lalaki, alam ko po yun. Diba? O, katulad kayo, diba, yung preacher nyo, diba? Preacher na magandang lalaki pa, kahawig ni Sorry Legaspi, isang ka pa. Amen?
So, and thirdly, brothers and sisters, kasi malayo pa yung bahay nyo, baka gabihin kayo. Ikatatlo, mga kapatid minamahal, brothers and sisters, the 3 simple points of message, ayan. So, yung tatlong, sabi natin, 3 simple points of message. Balikan natin, una, a life in darkness. No? Unang punto, yung buhay sa kadiliman. Yung lalaki, mula pagkabata, siya'y bulag, at yan po'y sumasagisag sa kabulagang spiritual. Kaya pag wala si Kristo talaga sa buhay natin, amen po ba? Tayong lahat ay nasa dilim. Pangalawa, an encounter with Jesus. Isang personal na pakikipagtagpo kay Jesus. At yung kanyang naranasan, hindi lang basta meeting. Hindi niya alam at that time, di ba? Pero yun, no one will say, di ba? Akala niya at that time, bulag pa rin siya, pero hindi na. Bakit? Kasi dumating na yung kanyang kagalingan. At hindi lang hindi lang panlabas yung pinagaling sa kanya ni Jesus. Pati yung kanyang kasalanan, pagkukulang, ay pinagaling at pinatawad ni Jesus. Amen. And thirdly, mga kapatid minamahal, a testimony of transformation. Sabi natin, patotoo. Totoo. Ako po ba may kausap po dito? Wala na. Magkaliwanagan po tayo. Sabi natin, patotoo ng pagbabago. Kalabitin niyo po yung katabi niyo, sabihin mo sa kanya, katabi. Meron ka ba niyan? Meron? Anong sabi dito, brothers and sisters? Tingin kayo sa akin, ha? No? Talking about a testimony of transformation. Anong ibig sabihin yan? A testimony of transformation is a personal account of God's power. Grabe. Amen? A testimony of transformation is a personal account of God's power to change a life, just as the blind man was given sight. A transformed life shows the work of Jesus in turning darkness into light, sin into righteousness, and despair into hope. Magandang tingnan natin ito. Gusto niyo po ba? Huwag na. Nakikinig ba kayo? Talaga. Mabuti. So, anong sabi dito? Ang buhay na binago ng Diyos, amen po ba? Ay kwento ng kanyang kapangyarihan. Kaya alam nyo, dapat sa buhay natin, hindi pwedeng walang nababago at hindi pwedeng walang nagbabago sa atin. Kasi pag walang nagbabago sa atin, ibig sabihin patay yung Diyos natin. Ibig sabihin walang kwenta yung pinaglilingkuran natin. Kaya dapat patunayan natin na sa bawat pagdalo natin, kung dati chismosa ka, ngayon tikob na yung bibig mo. Amen? Ang ibinibida mo na lang, kinakwento mo na lang, hindi na yung kapitbahay, buhay ng kapitbahay mo, kundi yung ginagawa niya sa life. Di ba? Yung buhay na binago ng Diyos ay kwento ng kanyang kapangyarihan. Dapat ganun tayo. Sabi mo, dapat may kwento ka ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang Diyos ay mag-glorified sa buhay natin. Tulad ng lalaking bulag na nakakita. Di ba? Anong sabi dito, brothers and sisters? Pinapalitan niya ang kadiliman, nino po, ng Panginoong Hesus. Pinapalitan ni Jesus yung kadiliman ng liwanag. Amen? Yung kasalanan ng katwiran. Kung dati tayo baluktot, kung dati tayo may mga katwiran pa, mali nang ginagawa natin, pero ngayon sinasabi na natin patawad. Sabi natin, Lord, patawad. Sabi mo sa Bisaya, di ba pasaylo Ginoo? Amen. Amen po ba? Amen. At ang sabi rito, brothers and sisters, at yung kawalan ng pag-asa, Siguro itong bulag na ito, since birth bulag siya eh. At kung bulag ka, literal, real talks, hindi ka kayang madilatin na kahit sino pang magaling na, di ba? Manggagamot. Maliban na lang talaga kung ang Diyos ay pumagitna bilang, amen, Diyos na makapangyarihan. Diyos na amen, dakilang manggagamot at Diyos ng himala. Kasi katulad sa Kanya, di ba? Siguro sa buhay niya, akala niya, yun yung, di ba, hintayin niya lang tumanda siya, di ba? At mag-goodbye Philippines. Pero, iba si Lord eh. Pag dumating si Lord, brothers and sisters, yung walang pag-asa, yung nando ka sa punto ng kawalang pag-asa, nag-iiba yun. Amen? Sabihin mo sa yung katabi kayo, may pag-asa ka pa. Sabihin mo, yayaman ka rin, giginhawa ka rin, gaganda rin ang buhay mo.
Sabi mo, may kahinaan ka. Di ba? Aminin mo yan. Patulong ka kay Lord, magbabago yan. Hindi po pwede. Paglabas natin dito, kung ano yung pagpunta natin dito, ganun pa rin. Hindi pwede wala. Kaya ang sabi dito, no, a true encounter with Jesus always leads to a powerful testimony. Sabi natin, taas ang dalawang kamay. Ang tunay na pakikipagtagpo, ang tunay na personal na pakikipagtagpo kay Jesus ay laging umahantong, laging nagdadala sa isang makapangyarihang patotoo. Sabihin mo sa iyong katabi, tatanungin kita, meron ka bang patotoo sa buhay mo? Meron bang kwento ang Diyos sa buhay mo? Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang totoong istorya ng buhay. At masasabi natin, hindi man tayo literal na bulag, masasabi natin, Lord, ang patotoo namin, El Shaddai, we were once blind, but now see. Dati po kami mga bulag, dati ang mga buhay namin walang direksyon, dati puno kami ng bisyo, dati ang ginagawa namin ay paninira sa kapwa, pero ngayon, Lord, dahil sa mabuting balita, nabuksan ang aming paningin sa katotohanan ng iyong salita. Amen po ba? At ang ginagawa na natin ngayon ay yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mitiing gawin, yung pinapahayag ng mga mangaral sa lugar na ito. Kaya nga, brothers and sisters, sabi dito, no, when Jesus touches your life, darkness turns into light and blindness into clarity. Sabihin natin, tasuloy ang dalawang kamay. Ilan po yung kamay nyo? May sumobra. Wala na. Kapag walo, gagamba yan. Sabihin natin, kapag hindi sabay-sabay ulit, kapag hinawakan ni Jesus ang iyong buhay, ang kadiliman ay nagiging liwanag at ang pagkabulag ay nagiging malinaw na paningin. At yan yung ginawa ni El Shaddai, ako personally sa buhay ko, at naniniwala ako, pababatin sa buhay ninyo. Diba? Tayo ay nakatanggap ng kagalingan ng pagkakita. Hindi lang sa literal, kundi sa spiritual. Tayo ay nagkaroon ng mitiing makapagbalik loob sa Diyos. Amen? At makapamuhay na ayon sa kanyang kalooban. So sa oras na ito, mga kapatid, nawa, sa simpleng mensaheng yan, tayo pong lahat ay pinagpala na po. Kayo po tayong lahat, brothers and sisters.